Yes, medyo malamig, maulan sa labas at malamig dito sa loob. Kaya ito ay yung costume natin. Okay, so kumusta mga ka-Gym 5? Ano kaya ang resulta ngayon? No? Ano kaya ang status ni former Executive Secretary Medjaldia, Salvador Medjaldia? Ay sinugod sa ospital pala ito. Ha? Akala ko gawa-gawa na naman. Akala ko bunga na naman ang fake news, guys. Ang balitang isinugod sa ospital si Medjaldia, no? Alam naman natin na kung pagod ang pag-uusapan mula pa dito sa pag-aristo ni former President Duterte ay hanggang sa kasalukuyan, no? Ay sumama talaga ito at talagang dumamay. Simula nung araw na inaristo at kung ano pa ang mga hakbangin na ginawa, no? Kaya malamang ay mayroon na talagang masamang pakiramdam ito at kinonfirm naman, no? Based doon sa report ng ABS-CBN na isinugod ito, dinala sa ospital, ayan po ang report. Pakinggan natin. Medjaldia na isinakay sa ambulansya kanina. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa The Hague, nakatakda sanang bumisita si Medjaldia sa dating Pangulo nang biglang sumama ang pakiramdam nito sa reception center ng ICC Detention Center. Kasalukuyang nasa ospital si Medjaldia para magpagaling kasama ang isang kamag-anak. Wala namang problema kapag mga minor-minor lang ang sakit or karamdaman, no? Lalong-lalo na sa Netherlands, magaganda kung di ko nagkakamali, maganda rin naman yung kanilang hospital facility, ang kanilang mga doktor ay talagang mga magagaling, no? Kaya kampante tayo na magiging okay at okay itong si Medjaldia. Ang atin, di ba, si Attorney Kaufman, yun yung nagiging isa sa mga magaling na abogado rin na nakuha ng mga Duterte na didipinsa kay Duterte, no, former President Duterte, at napabalita na si Medjaldia ay hindi magiging kasama no sa team na buuin. Pagkakaalam nga natin, pagkakaintindi ko nga pwede, no, maaring pati si BP Sara ay magiging part ng lawyer, no, sa team ni Duterte. Ayun pala mayroong binitawan na information na tayo na nakuha na hindi pwede, no? Pati si Attorney Roque, 'di ba? Sinabi niya, isa siya sa maging abogado dito. Titingnan natin kasi nagpapatuloy rin naman yung pagbuo ng pwersa para sa mga didipinsa na lawyer nitong kay Duterte, no? Ito, papakinggan pa natin yung report. Ayan, ebidensya at testigo. Ito, no, mula sa ABS-CBN, guys. Itong report. Ayan, isang linggo bago formal na mabuo ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon yan kay Nicholas Kaufman na kasalukuyang nangunguna sa mga abogado ng dating Pangulo. Ani Kaufman, trabaho niyang buuin muna ang defense team bago pa nila talakayin ang tinatawag na disclosure of evidence kung saan obligado ang ICC prosecutors at mga abogado ni Duterte na magpalitan ng kanilang ebidensya at testigo. Susunod naman dito ang confirmation of charges hearing na nakatakda pa sa Setyembre. Yun. What do we expect from here on, sir? A strong defense. Sir, are you confident that you will be able to bring back home former President Duterte? I certainly hope so. Do you have any petitions to file prior to the confirmation of charges hearing on September 23? There will be petitions, obviously. Once again, it's not for me to comment on the defense strategy at this moment in time. Isod, no? Yun. Hindi naman maaari isiwalat kung ano yung kanilang mga diskarte na mga gagawin, no? So far, yun muna yung update na nakukuha natin ukol dyan, no? Tumatagal, no? Habang tumatakbo ang araw ay mas lalong dumarami ang mga nagpapakita ng suporta kay Duterte, no? Merong mga schedule sa ngayong sa Negros Oriental, sa Dumaguete, mukhang meron ding pre-rally, no? Merong gagawing vigil. Iwan ko lang kung matuloy ito ngayong linggong to. At saka ngayong linggong to. At saka yung mismo sa ICC, yung mga nananawagan, no? Na meron nga nagsabi na walang hindi maaring ang lahat ay
sisi kay Duterte, no? Ilang mga katagang binibitawan na mga taga-supporters ni former President Duterte. He did his best, but hindi naman dapat na sa kanya lahat isisi lahat. We want to send a message, a form of solidarity, a peaceful gathering because we want to support the former president. Oh, di ba? So, peaceful gathering. Okay lang yan. Pinapayagan na sa ligang batas yan. Pinapayagan ng ating konstitusyon yan under sa Bill of Rights ng 1987 Constitution. Wala pong maaring lumabag dyan, no? Para sa ating karapatan na manawagan, kung ano man, maaari tayong manawagan, no? Kung ano man yung mga nais natin parating, basta't ito ay mapayapa at walang kaguluhan, no? Walang kaguluhan. Samantala, ang Department of Justice i-confirm nito na siya mag-represent, no? Para sa gobyerno nitong petisyon matapos mag-decline ang Office of the Solicitor General ukol dito, no? So ang DOJ na ang kikilos para dito, no? Ito report pakinggan natin. We were given the authorization by the Executive Secretary to kami na sumagot at okay na, nabigyan namin yung comment namin kahapon. Sir, anything that you'd like to highlight dun po sa reply? Ano po ba yung gusto ninyong maintindihan po? Hindi na, hayaan na natin. Yung dokumentong binigay namin, sapat na yun para sagutin yung mga sinabi nila sa korte. Sir, medyo tungkol din sa ICC po ba? May we know kung ano po yung sinabi ninyo about ICC and Interpol kasi yun po yung... Hindi yun ang issue ron. Ang issue ron naman habeas corpus eh. We answered it already. Sinagot na lang. Pero sir, kakayanin pa na ibalik pa si dati? Wala na yun. Tapos na yun eh. Tapos na yun. So, it's a done deal already. So, regardless sir dun sa decision? May hearings na yun doon eh. Continuing na hearing. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already in The Hague. So, and there is a setting for September 23. So, we rely on that. So, sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions na kinain? That's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik. Ano po? It's a done deal. It's there. Ano na siya? Wala na. Hindi na niya masasagot yan. No? Tanong ng media. Magandang tanong, nililinaw. Nahihirapan talaga na sagutin kasi kung sino ba naman di natin alam ang takbo doon, no? Di natin alam ang takbo doon. So ito ngayon, meron na silang sagot kasi pinapa-comment nga sila, no? In relation itong petition ng habeas corpus guys na mula sa kampo ng Duterte. At abangan natin kung ano magiging resulta nito. Mapapabor kaya ito sa mga Duterte o hindi? Kung ano man ang magiging desisyon nito, ano man magiging resulta nito, ay ito pa ay maging susi ng makauwi si Duterte. Kasi na pag titingnan natin, no? Kung ano ang magiging resulta. Kasi by September pa, yun sinabi ni Remulla, no? September. So mga more or less is 6 months mananatili si Duterte doon. Kung maaring payagan, kung papayagan man, depende na, no, sa kanilang request kung i-grant ito ng ICC prosecutors, kung sino man ang magde-decide mula sa ICC, titingnan natin, no, para kung makahabol ba, no, para sa darating na halalan, no, darating na halalan. Sino kaya, ano kaya mangyayari sa susunod na mga oras. Okay, so hanggang sa muli ito po ang G5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.